Praise the Lord! Hallelujah! Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At andito na naman po tayo sa programa ng Diyos para sa atin pong lahat, ang programang The Miracle Hour. At live po tayo dito sa studio, dito po sa Truth and Faith Media House na matatagpuan po dito lang sa Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. At kasama po natin ngayon si Pastor Joe at ipinagpaumanhin po natin sa araw na to, sa Lunes na to, na hindi muna natin makakasama si Pastor David kasi may inasikaso lang na mga importanteng bagay. Pero yung mga katanungan ninyo, pwede nyong isend in advance or pwede nyo ring isend next week pag andito na si Pastor David. At kahit na wala si Pastor David dito, pero ang Diyos na siyang nagtalaga ng programang ito ay kasama natin at ang banal na Espiritu ay kasama natin, mga kapatid. Hallelujah. At Pastor Joe, batiin mo muna yung ating mga masusugid na sumusubaybay na nasa kanilang mga tahanan. Hallelujah. Magandang gabi sa lahat, both Philippines and outside Philippines. So sa lahat ng tagapanood nito, magandang gabi sa iyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan ka man naroroon, ang Diyos nandyan din ngayon. So have a blessed evening sa inyong lahat, mga kapatid. So stay tuned, share the live, invite your friends, and i-share mo ito sa kahit anong social media platform na gamit mo. And I believe God will bless you throughout this program. Then, ulitin ko yung sinabi ni Pastor Michelle, wala mo nang mga katanungan ngayon. Reserve nyo yan for next week. So, nandito kami to discuss, no? For God's glory. So, Amen. So, bago tayo magpatuloy, Pastor Joe, tayo muna po ay manalangin at ialay natin itong programang to sa ating Panginoon. Tayo po yung magdasal, mga kapatid. Hallelujah. Okay, let's pray. Father, we thank you, we bless you, we glorify your name. Thank you, Lord, for the gift of life, for the strength. Amen. We thank you, Lord, for the provision. We thank you, Lord, for the sound mind. We thank you, Lord, Yes, Lord. for the good health. We thank you, Lord, for watching over us throughout this day. You are safety, secured, protected, because you sustain us. Amen. Yes. Father, Lord, we thank you, Lord, sa mga bagay na i-prepare mo ngayon na Amen. programa Holy Spirit, thank you. para sa lahat ng kaanakan mo, Lord. We commit tonight's program into your mighty hand, O Lord. Yes, Lord. Let your will be done throughout this program. And let your will be done, O Lord, in the life of every individual, every viewers, O Lord, na makikinig sa programa na ito. Lord, have your way and let this program be full of life, full of light, and let the viewers, O Lord, be blessed, O Lord, by your Spirit. And I cover each and every viewers. I cover each and every one of us, the signal, the internet connection, the entire surroundings of this program, O Lord, and the entire surroundings of your people, O Lord, kung saan man sila naroroon. I cover each and every one with your precious blood and the fire of the Holy Spirit. And Holy Spirit, be full in charge sa programa na ito. Yes, Let the will of God, let the word of God ang marinig sa ang mga kaanakan ng Diyos in the name of Jesus Christ. And draw more souls, O Lord. Let new souls be led back in your kingdom, O Lord, in the name of Jesus throughout this program. Lord, have your way. Bless this program and let this program be a blessing to many in the name of Jesus Christ. And once again, Lord, breathe life, O Lord, Amen. in this program, O Lord, and let life be changed, be edified, be empowered, and let the faith of every viewers be healed and be built as Amen. they hear this program, O Lord, your program for your kingdom glory in the name of Jesus Christ. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We bless you. We glorify you. Have your way. Touch life. Amen. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At babatiin ko din po yung ating mga masusugid na taga-subaybay sa programang ito, The Miracle Hour. Saan man kayong dako sa mundo, outside the country or dito man sa Pilipinas, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. Hallelujah. At sa ating mga kabubukas lang sa kanilang mga gadget,
pwede ninyong i-send yung mga katanungan ninyo in advance, pero sa next Monday na po natin yun sasagutin. I-send nyo lang sa Facebook comment section, at pwede rin kung andyan kayo sa ibang bansa, pwede nyo gamitin ang WhatsApp. Lagyan nyo lang ng +63-917-708-5078 kung may katanungan kayo. Hallelujah. Praise the Lord. At Amen. Pastor Joe, invite po natin sila sa ating mga core services dito po sa DPC Ministries or Deliverance Power Center na mas kilala po sa Shiloh House. Amen. So, again, gusto namin ipaalam sa inyo na itong programa na The Miracle Hour is program ng Diyos. At hindi lang ito yung programa ng Diyos na pinagkaabalahan namin. So, aside sa The Miracle Hour program, ito yung online. But, kung gusto nyo maka-join sa amin, maka-fellowship sa amin personally, so, may service kami every Sunday. Yung unang the first Sunday of the month is the Anointing Healing Service. Yan yung Sunday na actually lahat ng Sunday is healing service talaga. Yes. Because God is the healing God and always in charge. But Amen. itong specific na first Sunday of the month is ito yung Sunday na nagdadala tayo ng olive oil para i-bless ng Panginoon sa pamamagitan ng servant niya para magamit natin sa anumang bagay na gusto natin, like healing, freedom, deliverance, or protection, kahit ano pwede mo magamit. And aside from the yung healing service, meron din kaming this is every first Friday of the month. Ito yung breakthrough service. This is once a month. So every first Friday of the month. So ito ay mag-start ng gabi, no? By 6:30 matapos siya before 9. Ito yung para sa akin sa astronomical unique siya na service kasi yan yung time na pwede mo ipagsulat yung mga prayer request mo. Lahat ng mga prayer request lahat ng natin. request mo pwede mo siyang isulat. Tapos alam mo kapatid, hindi lang yan binabasta-basta kasi yung lingkod ng Diyos, no? Si Pastor David is siya yung magpi-pray every night, every afternoon, every 3 o'clock, lahat ng prayer time niya. night. Kasama yan sa prayer Hindi niya. talaga nakakalimutan. So, hindi talaga. So, yan talaga yung isa sa assignment niya. Kaya, magsimula yan. So, yan yung gabi. 6:30. Yan yung simba sa gabi. At yung anointing service is yan yung alas 9 ng umaga. Then, Pero yung Sunday school natin mag-umpisa din sa 8:30. Yes, yung gusto mo maka-join na more learning, more clarification, more God. edification, more light talaga sa Word ng God. So, my Sunday school mag-start siya by 8:30. So, yan in the talaga. morning. Then, Tsaka yung point of contact, Pastor Joe, yes, huwag kalimutan. then every first Friday yung breakthrough. Yan yung, service. kung gusto mo na pagpa-pray mo yung yung gusto mong dalhin, like yung yung point of contact mo gamitin sa business mo, sa trabaho, sa negosyo mo, or yung estudyante, yung ballpen nila, or nag-exam, like no? yung mga documents, no? Yung passport, kung gusto nyo talaga na maka-receive ng favor ni God, so you can join and come with us and bring your point of contact talaga. Then surely God will not disappoint you. Then aside from that, so si Pastor Michelle is may ipaalam din sa iyo. Yes, so, ibang yung hallelujah. programa. Iniimbitahan po namin din kayo mga kapatid sa programa ng Diyos dito sa DPC Ministries, one of our core services, which is the Miracle Mantle Service, mga kapatid. Yan, that is every second Sunday of the month, mga kapatid. At dalhin nyo yung mga puting mga handkerchief at dito ibibless yan ng lingkod ng Diyos, at yung mga puting panyo na yan ay magagamit natin kung ano man yung mga iniinda natin sa ating mga katawan. At yung puting panyo na yan yung extension ng kamay ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga mananampalataya, mga kapatid.
every second Sunday of the month. At the same then, mag-uumpisa din yan, may Sunday service, may Sunday school tayo every 8:30 at tsaka mag-start yung service mga 9 after ng Sunday school. Kaya kapatid, kung gusto nyong makaranas ng one marvelous at tsaka wondrous works of our Lord Jesus Christ, ininbitahan po namin kayo na come and taste the presence of God dito sa DPC Ministries, mga kapatid. At meron din tayong midweek service, mga kapatid. Yan po yung communion service natin. Iniimbitahan po namin kayo na maki-fellowship dito sa DPC Ministries at nag-umpisa yung midweek service every 6:30 ng gabi at matatapos yan mga 9 o'clock. Hallelujah. Amen. Amen. So again, so dumako naman tayo sa Yes. talakayan. So again and again, prepare your heart. Baka itong programa tonight, ito yung magbigay ng magbigay sa'yo ng kaliwanagan. Baka confused ka the other day, the other week. So baka ito na yung time na hinahanap mo, no, na ma-enlighten ka. So again, kapatid, share mo yung live na ito. Yes. Spread mo kahit sa friend mo, sa family Sa mo, family. kahit sino nakakilala mo din. Kung may katabi ka, so let that person join with you, hear the word from the Lord, and I believe ma-bless ka din at yung kasama mo. Amen. So stay tuned, kapatid. Hallelujah. So again, we bless you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, Hallelujah. okay. Dahil walang munang question ngayon, dahil wala si Pastor ngayon, so kami, ni Pastor Michelle, mag-discuss kami. Kasi, alam mo kapatid, kahit sino pwedeng gamitin ni God. Yes. At lahat ng ginamit ni God, nakaka-experience ng mga good things, wonderful things, marvelous things. Amen. Lahat talaga na naglingkod sa Diyos is always talaga nakataste ng genuine goodness ni God. Amen. Amen. So, at dahil dyan, alam mo kapatid, maraming paraan na maka-experience tayo ng Pastor Michelle, ng goodness ni God. But isa talaga sa paraan, one of the way na makataste tayo ng goodness ni God is yung ma-encounter natin yung isang propeta ng Diyos, yung totoong Yes. lingkod ng Diyos talaga. Isang regalo ng Diyos Na- tinatawag para Mga namin yung mananampalataya. yung totoong lingkod ng Diyos, tinatawag namin dito is gift of God. Yes. Kasi nasa fivefold yun eh. Yung propeta, apostol, teacher, pastors, evangelist. So yan yung gift na ibinigay ni Jesus ng Panginoon. sa lahat ng mga mananampalataya. So Amen. I believe God will lead us tonight about this one kasi alam mo, sa journey talaga ng Christian life, no man is an island, no? Pastor yes. Michelle, hindi pwede na mag-isa ka lang talaga, no? At Walang tao. tao na kayang mapag-isa. Yeah, Kailangan amen. talaga meron siyang masasabihan ng mga goodness, Tapos si bad God, times. yeah. Tapos si God is nakita niya talaga na yung tao, hindi pwede na siya lang mag-isa. Kahit nga si Adan. Binigyan ni God. So, again kapatid, so we are blessed na nandito kami sa programa na ito. Amen. So, blessed din kami kasi napadpad kami sa Yes, church na ito. yes. Tapos, blessed din kami kasi yung na-meet namin ni Pastor Michelle is totoong lingkod ng Diyos, sent Amen. by God Yes, talaga. amen. So, We give glory to God. So, before tayo mag-continue, is gusto ko na tanongin si Pastor Michelle, kaya this is interaction, so mag-discuss kami. So, while nandyan kayo, so baka ito yung light na kailangan mo. No? So I believe God will do something, will enlighten you talaga. So, Pastor Michelle, may gusto ako itanong sa iyo kasi the same tayo ng pastor, no? Yes. The same lingkod ng Diyos yung nagtuturo sa atin. Amen. The same lingkod ng Diyos na nag-build sa faith natin. The same lingkod ng Diyos yung na pinapakinggan natin every Sunday. No? The same lingkod ng Diyos yung nagpipray sa atin. Amen. But
hindi tayo the same ng sitwasyon, hindi tayo the same ng time yung dumating tayo dito, no? Mm-mm. Tapos I think nauna kang dumating. yeah, nauna akong dumating. So, iba yung situation, iba yung case na yun yung dahilan na napunta ako dito. So, si Pastor Michelle muna yung una kong tanungan. Gaano kasi the same tayo tapos na-acknowledge talaga natin na we are grateful na nagpadala ang Diyos ng lingkod niya, totoong lingkod niya para sa atin. Tapos, hindi talaga, kasi the same talaga, the same church, the same servant yung sa amin, nagturo. So, gusto ko tanungin kay Pastor Michelle na bakit yung dalawa yung gusto kong itanong, no, na gaano ka ka-bless nung na encounter mo, na tagpuan mo, na meet mo yung lingkod ng Diyos. At yung pangalawa kong question is, gaano ka-importante na kailangan natin ng isang pastor, isang lingkod ng Diyos na nagtuturo sa atin? Yung una muna, Pastor Joe, ano nga yung unang gaano bless? Gaano ka ka-bless para paano mo masabi sa sarili mo na gaano ka ka-bless nung na-encounter mo yung lingkod ng Diyos? Sa akin mga kapatid, talagang blessed talaga po ako kasi yung pagpunta ko dito kasi parang visit lang. Sinamahan ko yung mama ko, pero parang sabi ko sa mama ko, okay ma, ihahatid ka namin dito nga sa Shallow House, sa DPC Ministry, kasi nga may church ako na doon ako nagsisimba. Pero that was the first and the last na nag-church fellowship ako doon. At saka may bless ako kasi nga nalaman ko na marami akong na-discover, Pastor Joe. Ang una, nalaman ko na dahil sa totoong lingkod ng Diyos through Pastor David, na-encounter ko yung Panginoon. Di ko alam na nagsasalita pala yung Panginoon. Kasi nga hindi ko pa naman kasi naranasan in my previous nagsisimba ako. And that time nag-join ako ng fasting. Talagang na-bless ako kasi nga sabi nga ni Pastor David during that time, second day ng fasting. At saka yung fasting na yon, kasi yung mentality ko about fasting is pwedeng uminom ng tubig, ganyan. Kasi yun yung nakikita ko or na-experience ko sa ibang simbahan. Pero dito kakaiba kasi nga talagang dry fasting. Pero dahil nga yung puso ko ay parang uhaw at gutom at gustong makilala ang Panginoon at lumalim pa yung pananampalataya ko, kaya nag-join ako. So that was the second day of that dry fasting. Sabi ng lingkod ng Diyos through Pastor David, sabi ng Diyos na sa kanya, sinabihan niya ako na ma-encounter mo ang Panginoon. Sabi niya, sa gabi. Sa gabi. Ma-encounter ko daw yung Panginoon sa gabi. Tapos sabi ko, okay, pero ang bait ng Panginoon. Talagang doon ako na bless talaga na may totoong alagad, lingkod ng Diyos at totoo ang Diyos na nakikipagsalita. Kasi at 3 o'clock hapon yon, yung katawan ko kasi nga 2 days na nagda-dry fasting, talagang lupay-pay na. Parang sabi ko nga, parang kumbaga lantang gulay yung parang kung i-define ko yung situation ko that time, parang lantang gulay. Tapos talagang sabi ko sa puso ko sa Panginoon na bigyan ako ng lakas. Kaya nga sabi ni Pastor David, ma-encounter mo yung Panginoon. 3 o'clock, na-encounter ko yung Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, kaya nga, na bless ako kasi that is the first na narinig ko ang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa akin,
dito sa puso siya nakikipag-usap ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa akin, yung lahat ng yung mga pagle-labor ko para sa kaharian ng Panginoon ay hindi masasayang. Kung baga sa English, your labor is not in vain. Yun talaga ang sinabi ng Panginoon. Kaya ako, talagang naiyak ako noon, Pastor Joe. Hindi ko lang pinahahalata sa inyo kasi kasama namin, Pastor Joe, noon sa dry fasting. Hindi ko lang ipinapahalata na parang umiiyak. Talagang umiiyak ako, pinipigilan ko lang. So, that is the first encounter I had with God. Na totoo ang Diyos na nakikipag-usap dito sa puso. At marami pang iba na na-discover ko na at hindi lang nakikipagsalita ang Diyos. Sa may testimony ako, Pastor Joe, sa midweek service. Kasi nga may war ako sa sarili ko na mga bagay na ayaw kong gawin pero nagagawa ko kasi nga hindi ko alam kung bakit. Pero nung time na nag-join ako sa communion service, hindi ako nilay hands ni Pastor David. At yun, kinukonsider ko talaga na bless ako at that event situation, at that moment, Pastor Joe. Kasi nga, nag-sprinkle si Pastor David ng communion, yung blood of Jesus. Tapos, pagpikit ko sa aking mga mata, parang may nakita akong lumabas sa akin na I believe, no? Yun yung ano sa akin na gumawa ng mga bagay na hindi maganda. So yun, lumabas sa akin. So ibig sabihin, I was delivered at that time. At pinapatotoo ko yan, mga kapatid, dahil nga yung mga gawain na hindi kanais-nais ay hindi ko na ginagawa. At ang lahat ng papuri ay inaalay ko sa ating Panginoon. Amen. Yon. At marami pa na mga blessing talaga. Kung sasabihin natin, baka maubos yung oras ka. Yun lang yung talaga yung pinaka-main. So may gishare siya ang dalawa. Na-bless ako sa So before tayo proceed alagad ng Diyos. Before tayo proceed sa pangalawang question is, sa akin din gaano ako i-bless is yes. Marami Kasi mas talaga, nauna ka. So mas marami talaga blessing. yung benefits. Actually, hindi lang ako naka-benefits, pati yung mama ko, yung papa ko. Yung primary talaga na experience namin pagpunta dito is yung healing talaga, instant healing sa broken eardrums, tapos mild stroke, paralyzed talaga, hindi talaga makagalaw. So na-bless kasi, alam mo, wala kaming pera binayad, libre talaga. Naglingkod, yung lingkod ng Diyos sa amin, pinagpray yung mga magulang ko, tapos walang bayad. So blessed na talaga na yun. So yan yung sa yung sa family ko. Then pangalawa na bless ako is talaga, matawag ko talaga ni si Pastor David is yung lingkod ng Diyos na agent of transformation. Kasi hindi talaga agent of change. Agent of change. Hindi talaga ako maging ganito kung hindi dahil sa Kanya. So actually, it's because of God talaga. But yes. si God is may ginamit, may pinadala siya na lingkod niya para magturo. So isa sa bagay na gaano masabi ko na gaano ako ka-bless is yung guidance na hindi ko na-experience sa yung magulang mga ko. teaching. Yeah, yung guidance, yung instruction, yung direction, sabi ko sarili ko, ang saya talaga na may magturo, tapos bless ka talaga kasi hindi ka talaga mapapahamak. So Amen. hindi ako na young people ako na hindi na napariwara sa bisyo, hindi na pariwara sa yung ginagawa ng mga makamundong mga young people ngayon. So bless ako din. Isa din na masabi ko na talaga bless ako is yung mentality ko, yung perception ko sa buhay, nag-iba talaga. Nag-iba din yung understanding ko sa mga bagay-bagay, materials, money, nag-iba. Tapos yung puso ko, nag-iba na. So, gilid ako, gidirect talaga ako, tapos gi-point talaga yung buhay ko sa saan ako dapat mag-focus. Actually, marami, hindi talaga natin, Pastor Michelle, no? Masaysay, lahat-lahat. But, masabi lang talaga namin is blessed talaga kami. Alam mo, bakit namin parehas na masabi ma-blessed? Kasi,
yung blessings ni God is hindi yan binibili. Kusa mo yung natatanggap at makapagpasalamat ka na lang talaga sa Diyos. Kasi before ka maging isang tao na ganyan, may nanay, may papa na magturo sa the same din. Naging ganito kami. Zero knowledge kahit ngayon, kunti lang talaga yung nalalaman namin, tapos yung nalalaman namin is dahil yan sa may nagtuturo sa amin. So blessed kami. So hindi namin kukulangin yung time kung isa-isa namin lahat, no? Kasi kami mahilig kami mag-usap ng goodness ni God. Lahat ng benefits na meet namin sa God is talaga hindi namin maisa-isa. So yung nagiba yung takbo ng buhay ko, naiba yung takbo ng pang-isip ko. Tapos dawi ako mag-speak na improve, tapos naging godly. So dahil yan talaga sa lingkod ng Diyos, tapos i-correct ako ano yung tama at ano yung mali, ano yung gawin at hindi dapat gawin. At isa din, Pastor Michelle, tinuruan ako ni Pastor paano marinig ang Diyos. Like yung si Prophet Samuel na sinabihan ni Eli ba na ito yung sabihin mo. So kaya ako natulog ako sa church ata almost 3 years na sa church ako. Clear ko talaga si God naririnig, kaya ayaw ko na umuwi sa amin. Pag umuwi man ako, I think once in every 3 months, one time lang, or sometimes 6 months saka ako umuwi. Hindi ko na iba na yung paningin ko sa daanan namin doon sa bahay ba, doon sa lugar namin. So grabe talaga yung sensitivity din. Totoo talaga. So itong lingkod ng Diyos ito na is blessed talaga kami sa buhay niya. Tapos Amen. Really blessed. So then at proceed. gusto kong idagdag, Pastor John, no, sa blessing dahil because of the life of our pastor, yung teaching talaga dito talaga parang sinubok yung pananampalataya ko, yung faith ko, at dito dahan-dahang nag-increase yung faith ko dahil nga may mga karanasan na talagang sinubok ako, at yun yung pinapasalamat ko sa Panginoon dahil sa buhay ng kaniyang lingkod through Pastor David, na dito sa DPC Ministry walang pinapakain sa mananampalataya dito sa DPC Ministry or Shiloh House. Purely Word of God lang talaga. Walang halong manipulation, walang halong entertainment. Talagang puro na salita ng Diyos. Amen. At tsaka Pastor Joe, dito ka lang din na yung mga pastor nagko-correct ng mga na hindi natatakot. Kasi sa ibang mga simbahan, kasi madami akong simbahan na kumbaga I visited a lot of churches kasi nga parang may hinahanap pa ako sa puso ko. Until na such time na dito ako dinala ng Diyos, doon ko nakita na yung lingkod ng Diyos, totoong lingkod ng Diyos ay talaga nagko-correct, nagdidisiplin, hindi lang nagpapakain ng puro salita ng Diyos, kundi talagang sinasabi sa mga miyembro kung anong mali. So yun, dinidisiplin, kine-correct, at saka gina-guide. At saka pinagpa-pray din, Pastor Joe. Yun yung napaka-bless po. May prayer ko request po ka at or ng wala, lahat. pinagpipray ka, no? Selfless siya na na tao kasi 0% yung sa sarili niya, tapos lahat talaga ginagawa niya talaga yung responsibility na na binigay ng Diyos sa kanya. Tapos isa din na notice ko, I believe the same tayo nito sa area ng buhay natin na mahirap mag-work out yung faith, or hanggang dyan lang yung faith natin. Itong lingkod ng Diyos is para siyang faith booster. Tinatawag ko siya na faith builder kasi hanggang dito lang yung faith namin, na moment na encounter namin siya, tapos nag-submit kami sa leadership niya. Yun, nag-expand, nag-grow, nag-increase talaga yung faith namin. Tapos ako personally, Pastor Michelle, masabi ko sarili ko noon, mahirap ako mahirap talaga mag-workout ko yung faith nito, but dahil sa turo niya, iba yung faith ko. Sabi ko sarili ko, yung mahirap na area na mag-stand yung faith ko,
kung titignan ko siya ngayon, nasa likuran ko na lang. Kasi parang hindi mo, really, ginaguide talaga yung faith mo. So, ayun, yung faith kasi naging ganito tayo because someone nagturo sa amin. So, we are, we are blessed under sa leadership niya. Tapos, talaga, ginagawa talaga yung assignment niya na Amen. maging shepherd. So, Yes. very very joyful kami na mag-submit sa leadership niya. So hindi kami tinutulak, hindi kami by force kasi ngunit ka na itulak pag totoong na bless ka talaga, hindi ngunit ka itulak. Actually, Pastor Michelle, ang daming benefits nung na-encounter natin. Dami. Pinakauna, ma-encounter mo si God through His servant. Yes. Pangalawa, mas makilala mo si God sa pamamagitan ng servant niya. Kasi si God magpakilala man sa servant niya. Tapos yung servant niya magturo sa iyo kung paano ma-meet si God, how to do things right, yung mga ganyan. Gusto ko lang idagdag, Pastor John, na I am blessed sa binigay ng Diyos na servant ng Panginoon dito sa DPC Ministry kasi naturuan ako. At alam naman natin na lahat ng mananampalataya dito sa DPC Ministries ay tinuruan kung paano yung prayer ba, when it comes to may iniindang karamdaman, yun yung pinagpapasalamat ko, Pastor Joe. Kasi before talaga, masakitin ako Talagang sipunin, masakitin, asthma, problematic sa pera dahil nga masakitin, problema sa pera tuwing nagpapa-check up sa doktor. Pero dito, I am very blessed na magpapatotoo na dito pinagaling ako ng Diyos through the life of Pastor David, sa asthma, sa arthritis, sa migraine, ang dami pang iba. At tinuruan ako kung paano war. Kasi nga, lahat ng mga karamdaman na nararanasan ng bawat tao ay, ang nasa likod niyan ay mga evil spirits. Kaya doon ako, everyday pag ako na may ina akong mga karamdaman, na-remember ko talaga kung gaano ka bait, gaano the goodness of God through the life of also Pastor David. Tapos alam nyo kapatid, baka isa sa inyo na nanonood na nag-isip na pirang ina-idolize namin. Yes. So hindi namin siya ina-idolize. Alam mo, sometimes kung totoo na grateful ka kay God, hindi pwede na hindi ungrateful ka sa servant niya, no? Kasi sometimes pag mag-meditate ka sa goodness ni God, ma-remember mo lahat ng bagay na nagawa ng lingkod niya, yung sacrifice na naka-benefits ka talaga. So hindi namin i-idolize yung lingkod ng Diyos, but we appreciate much talaga grateful. Yung sacrifice niya, yung prayer niya, yung health niya, sacrifice niya para sa amin. Hindi talaga kulang yung pasasalamat namin talaga sa kanya. Yung ginagawa na lang talaga namin is continue talaga sa pag-submit sa leadership niya. Really. Then let's proceed sa pangalawang question. So kasi magtagal man tayo doon sa first question. So gaano kaimportante na para sa iyo, Pastor Michelle, how important at why do you need, ikaw mismo sa sarili mo, why do you need a God-sent pastor para sa iyo? Gaano ka-importante? Gaano ka-importante na magkaroon ng isang totoong pastor na mag-take care sa Christian life mo? Sa akin, Pastor John, napaka-importante talaga na matagpuan ko or ng bawat tao yung totoong lingkod ng Diyos. Dahil nga tayo ay hindi naman nananatili dito sa mundong ibabaw, no? Dahil alam naman natin na may pangalawang buhay tayo. Kung saan man yon, impyerno ba or sa langit, importante na may spiritual talaga na lingkod ng Diyos na gagabay sa bawat tao. Kasi hindi naman tayo mananatili dito sa mundo.
may papupuntahan talaga tayo. It's either hell or sa langit. At saka yung totoong lingkod ng Diyos na yung kumbaga makikita mo yung bunga ng ano yung pinaniniwalaan, ano yung pananampalataya ng isang lingkod ng Diyos. Makikita mo yung bunga na alam naman natin na nasa sa Biblia. So, yun, importante na magabayan tayo dahil nga hindi naman tinitingnan kung yung unang hakbang natin sa pagiging Kristiyano. Yung mahalaga naman kasi paano natin tatapusin yung run of race sa buhay pagiging Kristiyano. Yun naman kasi yung batayan. Kaya kailangan tayo, importante na mayroon tayong spiritual na lingkod ng Diyos. Yun. Yeah, tapos sa akin din is bakit ko actually marami hindi man talaga tayo naubusan ng talaga ng sagot, no? Kasi God pinapaliwanag talaga ni God sa atin ba personal talaga na ano na bakit natin kailangan, kasi may mga bagay na ano talaga na hindi natin alam, hindi natin nakikita sa totoong buhay. Kahit hindi pa tayo Christian, may mga bagay na akala natin ganito pero mali pala. So I believe God will lead us to this scripture. I think let's use scripture, no? Because Amen. this program is God's program, so we magnify God's word. Amen. Let's go to Amos, Judges chapter 17 verse 6. So tignan natin dito sa New King James. Sabi dito, in those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Sabi dito, in those days, there was no king in Israel. So it means walang leader, walang taga-guide, no? Walang taga-instruct, walang taga-direct, walang taga-utos. So walang leader ba? So sabi dito, dahil walang leader, sabi dito, everyone did what was right in his own eyes. So bawat tao ginagawa nila. Pastor Michelle, Parang freedom. freedom Anong of gustong choice. gawin? Anong gusto nila? Pwedeng Ginagawa nila. gawin. So, iba-iba yung ginagawa ng tao. So, why we need a pastor? It's because, me personally, why I need a God-sent pastor? It's because may mga bagay na akala ko. Tama na yung Akala ko. So, maraming nalin lang sa akala ko. Sa Bisaya, abi na ko. So, don't be deceived sa own understanding mo. That's why we need to receive the God-sent servant talaga. Kasi yung trabaho niya is to guide us, to lead us, to instruct us, para hindi tayo ma-mislead. Alam mo, sobrang mahal talaga, talaga, Pastor Michelle, mahal na mahal talaga tayo ng Diyos. Kasi, imagine, nagpadala siya ng servant niya to guide us. Kasi hindi man natin alam paano maglingkod sa Diyos. Kaya nagpadala ang Diyos ng lingkod niya para magturo sa atin how to worship God in truth and spirit. Tapos isa din na remember ko kanina. Makilala natin ang Diyos. Yeah, makilala. Isa din is sa akin talaga din personally. Bakit ko kailangan? Kasi noon gamit ko lang yung name ni Jesus as signature sa prayer. In Jesus name, Amen. Ngayon, isang prayer, maraming in Jesus name yung gamit ko. So, noon, hindi ko binaliwala ko lang basta lang yung paggamit sa ngalan ni Jesus. But ngayon, dahil may nagturo, so this name pala is hindi basta-basta. Kaya tinuruan kami paano gamitin. Kaya, tignan na lang namin sa amin, what is sabi na, siguro, Pastor Bisil din, siguro mapasabi sarili na, basahin natin sa Tagalog, Pastor Joe, kasi Sige. para mas lalong maintindihan ng ating mga taga-subaybay. Judges, Hukom, chapter 17, verse 6, ang sabi po dito ng salita ng Diyos, nang panahong iyon ay wala pang hari ang Israel. Ginagawa ng bawat isa
ang lahat ng kanilang magustuhan. So Yun. dito, very very clear talaga. So makapag-isip tayo, Pastor Michelle, ba, ano kayang takbo ng Christian life? Yung Christian life, so not talking about yung basta lang na buhay natin, nandito tayo sa mundo, yung paano na lang kaya, ano kayang takbo or ano kayang nangyari sa buhay ng pagiging Christian life natin kung wala yung Walang lingkod ng Diyos? lingkod Siguro ng Diyos. mislead. Siguro hindi tayo mag-agree kasi akala mo tama ka tapos mali pala, tapos akala ko tama ko tapos parehas pa rin tayo mali, no? Walang pagkakaintindihan talaga, Yeah. Pastor Joe. Yung mangyayari kung lahat ng bawat tao ay ginagawa kung ano yung tama na mga pinagagawa nila. Tapos totoo talaga yan kasi lahat ng tao, sabi nila, gamitin mo yung pangunawa mo, use your own understanding. Alam mo kapatid, sa buhay, kaya gusto ni God na i-accept natin yung lingkod niya. Kasi yung buhay natin walang duplicate. So God used His servant to lead us. Kasi isa lang yung buhay natin, walang duplicate. Walang spare part. Kaya need natin talaga ng direction, guidance. That's why we need hindi natin alam. Totoo talaga, may scripture dito sa Jeremiah. Isang tao lang talaga din yung nagdududa doon na Yeah. kung totoo ba yan, na totoong may pastor ba talagang pinadala ang Panginoon. Tapos, kadalasan sa lingkod ng Diyos is wala sa taste mo. Ayaw mo yung itsura, hit mo, hindi ka tanggap pero need mong tanggapin. So let's go to Jeremiah 3:15. So this scripture came to me I think 7 years ago talaga. So sabi dito sa King James. Sabi dito sa King James, Jeremiah 3:15. Sarap talaga magbasa ng scripture. Alam mo kapatid, pag maintindihan mo. So before namin naintindihan to, is may nagpaintindi talaga sa amin. May tumulong sa atin So, na sabi dito, mag-guide. And I will give you pastors according to mine heart. According to the heart of God. Ano yung trabaho niya? Ano yung duty niya sa bawat Christian? Which shall feed you with knowledge and understanding. Who God is, understanding and knowledge din sa word ni God. That's why wag mo talaga sabihin sa sarili mo na alam mo na lahat, no? Walang tao na alam na niya yung lahat. Need natin, hanggat buhay tayo, need natin matuto. May mga bagay na hindi natin alam, no? So sa'yo, Pastor Michelle, so kasi ano talaga, baka may maidagdag ka na, gaano ka importante na may magkaroon. Kasi kasi yan talaga yung buhay natin eh. Hindi talaga pwede na we serve God. We submit to God tapos i-despise natin yung servant niya. Hindi talaga pwede kasi God used a person to speak. The same person din. So, hindi pwede gamitin ni God yung ibon para magsalita sa atin. Yung gagamitin ni God is yung tao. Kasi yung tao, the same sa atin ng language. No? Maintindihan natin, hindi man natin maintindihan yung aso. Sa akin, Pastor Joe, mahalaga na yung bawat mananampalataya ay matagpuan, ma-encounter nila yung pastor na binigay ng Panginoon para sa kanila. Kasi nga, dito, sabi ko nga sa prayer ko, nung nandun pa ako nagtatrabaho sa ibang bansa, kasi nga sabi ko, Lord, gusto kong umuwi na ng Pilipinas pang for good na, yung pag-uwi ko. Sabi ko, Panginoon, i-lead mo ako. Dalhin mo ako sa totoong simbahan mo na andun ka. At ako ay mabago, mag-grow, at magagamit sa mga gawain para sa Diyos. So, yun, importante na matagpuan natin ang isang tunay na lingkod dahil nga nung natagpuan ko si Pastor David, ipinadala, dito ako ginaid ng Panginoon sa DPC Ministry. Kasi nga na-remember ko yung panaginip ko, Pastor Joe, nandun pa ako sa ibang bansa. Sa panaginip ko, sabi ng lalaki, pero hindi maitim, no?
parang may ano lang siya dito, may balbas. Sabi niya, don't forget to visit my church. Doon sa panaginip ko. Tapos yung mama ko, sabi ko nga sa mama ko, sige ma, ihatid ka namin. Tsaka magbi-visit lang. Yun yung plano ko eh. Yun yung gusto ko lang na magbi-visit lang muna ako dito sa sa DPC ministry. Pero mabait ang Panginoon dahil nga yun na pala yung simbahan wherein doon niya ako dinala. At first, parang hindi ko pa parang feel, no? Kasi yung totoong simbahan, hindi naman sa feelings, sa senses na madadala. Kundi sa yung paano mo pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Yun. Yeah, ako din, remember ko, I think 7 years ago din, almost 8 years talaga kasi nagpray talaga ako ba. Sabi ko sarili ko na, Lord, gusto ko, actually Pastor Michelle, Sunday yun after service kasi i-pick up man kami ng sasakyan ng simbahan multicab tapos inayatid kami pa uwi. Sabi ko sarili ko, yung topic ni Pastor noon sa Sunday service is about speaking tongues ata yun. Tapos may na-mention siya na how to communicate God ba. Tapos ito gi-apply ko talaga yung gituro niya. Sabi ko sarili ko pag dating ko sa bahay, hindi pa ako nakabihis. Sabi ko nakahapa lang ako ba. Sabi ko nga sarili ko na nagpray ako, Lord, gusto ko na maging Christian ako na hindi tulad ng ibang Christian na parewala lang. Walang changes, walang pagbabago. Lord, gusto ko na maging role model ako, maging pattern ako na pag makita ako ng tao, yung susundin nila ako dahil sa ginagawa ko na what pleases in the sight of God ba. Lord, gusto ko na iba. Gusto ko pag makita ako ng mga tao, isusunod talaga sila sa akin. Gusto ko na maging pattern. Ayaw ko maging badlungon sa society. Ayaw ko maging ganun. Pasaway. Maging pasaway. So while ako nagpray, hindi pa ako natapos. Si God nagsalita. Yan yung first time ko narinig na clear talaga kasi hindi ko alam noon pala God is talking to me in many ways pero hindi ko siya appreciate kasi hindi ko man alam na akala ko na si God magsalita lang through His word. Hindi may narinig ako pero binaliwala ka lang ba, pero yung prayer na yun that time, sabi ni God, go to my prophet, he is here to train you to grow spiritually. Then while si God nagsalita, God show me a clip, no, moving image talaga ni pinakita ni God yung lingkod niya, si Pastor David naka-long sleeve, naka-smile, nakatingin sa akin. Tapos hit ko talaga yung English. After doon nagstimula yung nag-overflow yung joy ko. Hindi ko joy overflow talaga, sa joyful ako na tao, pero that time super joyful kasi naka-receive ako ng answer sa sagot ko ba. So pagka Monday pumunta ako, sabi ko, Pastor, the Lord said, ayaw ko talaga makipag-usap ni Pastor kasi hindi ko gaano siya maintindihan kasi English, hit ko yung English tapos medyo slang siya. But talaga, because of that encounter, sabi ko, Pastor, the Lord said you are here. Sinabi ko talaga, hindi ko sinabi, Pastor Michelle, Pastor, can I talk to you? Hindi talaga. The moment na nagtagpo kami ni Pastor, nakapasok ako sa simbahan, sinabi ko talaga, Pastor, the Lord said you are here to train people who want to grow spiritually. Sabi ni Pastor, nagtawa siya sa akin. Yung smile niya is, yung itsura niya is, yun din yung pinakita ni God sa akin. Tapos doon, nag-start ako na submit ako sa leadership yan. Doon ako nag-start. Fasting 3 times a week. Doon, sobrang payat ko talaga. Fasting, pray, read, meditate, fasting. Doon ko talaga, so, blessed talaga ako kasi yan yung sinasabi ni Pastor ba na hindi si Pastor David, Pastor Michelle, hindi niya sinasabi yung tao na nandito naman kayo, hindi na kayo umalis, wag na kayo pumunta sa hindi. Alam niyo kapatid, si Pastor mismo palagi niya itong sinasabi, tapos I really believe in it kasi apply ko siya, tapos talaga
living witness talaga ako. Sabi niya, isa experience ko din, sabi niya, mag-pray kayo kay God kung sino yung pastor ninyo. So hindi pala Yan talaga. tayo ang pipili. Wag ka Gusto ko talaga- yung pastor na yon, gusto ko yung simbahan na yun kasi maganda, malamig, So, komportable. So, magpe-pray pala tayo. Need talaga mag-pray. Need talaga mag-pray kasi yung servant ni God, hindi man siya yung pupunta sa iyo. Gusto ni God makita if truly you are seeking, looking Yung for truth naghahanap. talaga. Walang ibang gagawin si God, is-send niya yung servant niya sa iyo. So kung yung naghanap ka ng katotohanan, ipadala talaga ni God. So yung servant ni God, number 1 talaga, isa sa paraan na malaman mo is totoong servant yan is hindi yan mukhang pira. Alam mo, Pastor Michelle, palagi ko talaga itong ulit-ulit pagsabi talaga, tapos always na to naririnig ni Pastor talaga sa akin, lalo na pag birthday niya, mag-greet ako, walang kahit centavos na hiningi si Pastor sa akin. Tapos ganito yung result sa pag-ticker, pag-shipper niya sa akin. Wala siyang hiningi. Yung anointing na na-receive, yung salamat sa Ginoo. Alam mo, Pastor Michelle, isa din talaga sa benefits na why we need a pastor. Isa din sa blessings isa sa benefits na blessings talaga na encounter ko yung lingkod ng Diyos is yung na-unlock yung calling ko. Hindi ko alam na maging evangelist ako. Hindi ko alam na maging pastor ako. Gusto ko lang tagabunot lang ng damo sa Parang sa okay simbahan. na. Okay na yung mga ganong gawain. Taga-pintura. Hindi ko talaga alam na maging ganito pala ko. Alam mo, kapatid, doon, kaya proven and tested talaga ito, Pastor Michelle. Huwag mo ilagay mo yung sarili mo kung saan ka gusto. So si God yung maglagay sa'yo kung saan ang ka Panginoon dapat. din yung Yeah. pipili. Tapos hindi siya basta-basta, hindi niya yan basta-basta gagawin. Need niya kausapin yung lingkod niya to instruct, to direct, tapos yun yung mangyayari. So ganyan. Makikipag-usap ang Panginoon sa pinili din niyang propeta or pastors. Yun, hindi dedirekta sa isang tao na, oy, ikaw, maging pastor ka, hindi. Kaya, really, grateful talaga. Si Pastor Michelle, naging pastor din. Tinuruan kami. Hindi namin to pinangarap. Hindi namin to pinangarap. Saya, gusto mag-abroad. Ako noon, gusto ko mag-abroad. Pagkatapos ko sabi noon, pag 23 na yung edad mo, pwede ka nang mag-abroad. That time, hindi pa man ako nag-23. So, nag-aral ako sa nag-TISDA. So, yung season na yun is may nag-appear na sa akin na mga young people nag-speak sa akin ang word ni God. May mga tao ginamit ni God na magsalita sa akin. Hindi ko alam na yun pala yung planting time, sowing time. Hindi ko alam na i-guide pala ako ni God papunta dito. So akala ko na okay lang na magsimba, taga-bunot lang ng damo, taga-pintura, kasi masaya talaga ako. Alam mo, kapatid, hindi ko talaga alam na maging ganito ako. Hindi namin to i-expect kahit si Pastor Michelle. Sa akin din, Pastor Joe, hindi ko talaga pinangarap na magiging pipiliin ng Diyos na magiging pastor dahil nga ako ay isang mahiyain. Talagang pag nakaharap ako ng maraming tao, nahihiya, parang nabablock out, parang natotorete, parang mga ganun ba. Hindi alam ko anong gagawin, pero pag ang Diyos talaga yung pipili sa'yo, wala na tayong magagawa. At saka sinubukan ko ding umalis dahil nga ayaw ko ng magiging pastor. Gusto kong bumalik magtrabaho sa labas. Pero sabi Pastor David, pinalam ko sa kanya yung breakthrough service nga. Dinala ko yung mga passport ko doon kasi gusto kong i-bless niya na makabalik ako sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Yun, breakthrough service yun. Pero sabi niya, talk to God. Paalam mo sa Panginoon ano yung plano mo, kung kagustuhan ba, will ba ng Panginoon na makalabas ka. At that time, Pastor John, nagkasakit ako. Doon, ang sabi ng Panginoon sa akin nung nagkasakit ako, parang kumbaga yung naramdaman ko na inda sa sarili ko, yung parang flu. Ganun. Talagang sabi ko nga, yung
nandito sa puso ko, sabi ng Panginoon, makakapunta man ako sa ibang bansa, makakabalik ako sa pagtatrabaho doon, pero hindi ko ma-enjoy ang pagtatrabaho dahil nga magkakasakit-sakit ako. So, yun. At saka kinonfirm din ni Pastor David yon after. Kaya nga, we're so blessed. Tsaka, yan yung mga rason na bakit kailangan natin ng isang totoong lingkod ng Diyos na gagabay sa atin. Dahil sila yung mas malawak yung spiritual na nakikita nila. Sa atin, by level kasi yan. Tapos, alam mo kapatid, itong pinagsasabi namin, hindi ito talaga joke. God really speak. Really. Pero hindi talaga, sometimes God talk to her, talk to me personally. Pero kadalasan magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng lingkod niya. Kasi Tsaka hindi niya binabypass yung servant niya. Yes, tsaka kino-confirm Pastor Joe ng Panginoon through sa servant niya. Alam mo bakit nakakarinig sa Diyos yung lingkod niya? It's because wala siyang ibang ginagawa. Kasi ayaw niya maging pastor noon tulad natin. But ginamit siya ng Diyos, pinadala siya ng Diyos, yun yung will ni God para sa kanya. So wala siyang ibang magawa kundi mag-yes. So yun yung nangyari. So nag-meet lahat ng mga ayaw maging pastor. Nag-meet. Alam mo kapatid, God speaks talaga. Totoo yung propeta ni God. May na-encounter ako noon, wala na daw yung propeta, hindi na si God nagsasalita. Grabe talaga. Tignan natin sa Amos 3:7. Tignan natin. Amos 3. Yun nga sa isip ko yung previous na parang mentality ko ba na madali lang magpastor. Ganon. Yun yung excuse me. Yun yung nakikita ko. Madali lang yung magpastor. Pero nung nakita ko sa totoong lingkod ng Diyos, at saka, yun nga, kasi may talagang gagawin tayo para magamit tayo ng Panginoon. Tsaka, doon ko napagtanto na hindi pala basta-basta ang magiging pastor, mga kapatid. Doon ako nagkamali kasi sabi ko nga, pwede lang pala mag-aral sa Bible School, ganon. Pero may mga alituntunin na talagang lalakaran ng isang totoong lingkod ng Diyos. So, which is talagang sacrifice. Alam niyo kapatid, si Pastor David, yung lingkod ng Diyos, tinuturo niya sa amin yung process, yung procedure, ano yung kailangan para na i-qualify ka ni God. So, sacrificial talaga yung buhay niya. Kailangan talaga ng grace ng Panginoon. Okay, let's go to Amos 3:7. Alam mo kapatid, alam ni God yung gusto natin gawin. Alam ni God yung mga pinagkakaabalahan natin. Alam ni God yung mga advance natin na mga plan. Pero alam ni God, siya yung the beginning and then. Alam niya, kaya si God mag-send siya ng oracle niya, mag-send siya ng mouthpiece niya to speak para sa iyo. Like David, nag-speak si Nathan sa kanya, nag-speak si Prophet Samuel sa kanya. Sabi dito, surely, the Lord God will do nothing but He reveal His secret unto His servants the prophets. Ilagay mo sa King James din. Basahin mo sa Tagalog, Pastor Michelle. Amos 3:7. Sabi dito, surely the Lord God does nothing unless before God move, He reveal first. Unless He reveal His secret concerning your life, your marriage, career, business, concerning your plan going to abroad, He reveal it to His servant the prophet. So, itong lingkod ng Diyos is yung buhay niya i-sacrifice talaga. So, nakikinig siya. Ano yung sinasabi ng Diyos. Kaya kami noon talaga akala namin, akala mo yung hindi ito yung lingkod ng Diyos hindi ito psychologist. So nakakarinig talaga ito ng Diyos kasi noon. At pinapatotoo lang natin, Pastor Joe, yung mga testimonyo natin na nakabase talaga sa Biblia. Nung time na sabi, kahit ikaw sabi ma-experience mo din ito, sabi ko sarili ko, ako
Kung paano kayo nalalaman ni Pastor ang ganito yung iniisip ko? Paano ka na nangyari? Paano kaya hindi mo? Wala man akong pinagsabihan. Paano niya na nangyari na ito yung gagawin ko or ito yung gusto ko pang gawin or about to do or ano yung saan ako papunta? Bakit sabi ko sa sarili ko, paano niya nalalaman? So, doon pala, si God pala nagsasalita. So, yung buhay niya is sacrifice talaga. Consecration yung talaga buhay inaalay niya. niya. Isolate yung buhay niya para makarinig lang. Alam mo, blessed talaga kami. Really, blessed. Kumain ka. That's why ini-encourage namin talaga kayo. Na, Hindi ibig sabihin na libre ito is fake. No. Hindi ibig sabihin libre fake ito. Alam mo kapatid, yung lahat ng service ng Diyos is libre. libre. Try to meet the servant of God na ginamit ni God sa programa na ito na nag-build din sa amin. Try mo i-meet. Surely, yung buhay mo mag-receive talaga ng divine turnaround. Yung business mo, sureable yung divine turnaround. Yung instruction sa buhay mo, yung plan mo sa mag-abroad, yung really lahat. Masya ka na lang. Ngayon ko pa ito na-encounter yung lingkod ng Diyos. Paano niya ito naalalaman nga kakarating ko lang dito? Really? Kung hindi ka maniniwala, kapatid, try and taste the goodness of God. Yes. Try and hear the word of the Lord through His servant. So, hindi namin in-idolize, hindi namin ginawa na idolatry, but gusto namin ipaalam sa inyo na si God mismo still raising Amen. people, still using people to speak for you. Yung propeta ng Diyos totoo. Kung ayaw mo ni maniwala, come. Kahit isang Tingnan mo. beses lang, no? One time. Come, to try and come and taste the goodness of God. Kasi hindi naman sila ipapahiya ng Panginoon. At Yung confident tayo na gagawin ng Diyos. Yung sasabihin ng lingkod ng Diyos is ano lang yung marinig niya. Hindi siya magsasabi sa sarili niya. So, yung buhay ng isang propeta, isang totoong lingkod ng Diyos, hindi mo yan basta-basta uncomfortable sila na basta lang lumalabas. Basta uncomfortable para sa kanila. Very clear dito sa scripture sa kapatid. Yung word ni God is truth. Sabi ito, surely, the Lord, the creator of heaven and earth, the giver of life, does nothing unless He reveal His secret to His servants, the prophet. Basahin natin sa Tagalog, Pastor Joe, para lalong maintindihan ng ating mga tagapakinig yung talakayan natin patungkol sa salita ng Diyos. Amos chapter 3 verse 7. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi, tunay na ang Panginoong Yahweh ay di kumikilos kung hindi pa ipinababatid sa mga lingkod niyang propeta. Amen. So, very clear kapatid. Before, really, challenge ko kayo. Challenge ko kayo talaga. Sabihin nyo nga, peke yung Diyos namin dito pag hindi mangyayari. Try mo pumunta dito. In fact, alam mo, Pastor Michelle, may mga kaibigan ako na sa abroad na gusto nila, sabi nila, super blessed din nyo kasi may under kayo sa kavire ng isang propeta. Super blessed din yun. Tapos, isa sa kasamaan ko sa Bible study online, sabi niya, paano nalaman ni Pastor na dito ako sa witchcraft na place na dito, witchcraft place pa yung trabaho ko. Paano nalaman na ginamit ng witchcraft itong dress? Tapos, sabi ng kasamaan ko, Pastor Michelle, kay Pastor, anong kulay ng damit? Sinabi ni Pastor, anong kulay ang gamit? Talaga. Na-shock talaga siya. Tapos, alam mo, nagsisimba siya. Tapos, propeta talaga yung overseer. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo, may propeta sa mga propeta. Sabi ko sa kanya, if truly yung prophet ni God is nasa buhay mo, mag-speak siya concerning, hindi lang yan yung giftings, yung isang propeta, yung ancient prophet talaga, yung olden prophet is they only speak as God speak. Walang demonstration sa mga power, only pure messenger talaga sila. Kung ano lang yung pinapahatid ng Diyos, yun lang talaga yung sinasabi nila. Kasi nga sa Bible, ano ba yun? Anong tawag doon na? Yung nagsasabi na the God speaks to me first. Curse is the man na nagsalita na sabi ni God pero hindi talaga hindi pala sinasabi ni God.
Tapos sabi ng isang kasamaan ko, no, Brother Joe, sinabi ni Pastor sa akin, nalaman niya na bakit may ganito daw na tao na hindi daw ako basta magbagay ng pira kasi yung tao na yan is may sasamang gawin sa pira ko. Tapos, paano niya nalaman na itong tao na to, really, na-shock talaga siya. Sabi niya, kasi nasa Thailand man siya, sabi niya, kung nanonood siya ngayon, masaya ito. Tapos, talaga, pag pumunta sa Prayer Mountain, pag makauwi na siya, pag may message ang Panginoon sa kanya, tinawagan siya ni Pastor. Sabi niya talaga na, buti lang talaga kasi nag-pray siya ba, nag-pray. So, grabe talaga. So, kapatid, I encourage you, pray kung saan ka dadalhin ni God, kung sino yung maging pastor mo. Don't choose, no? Don't choose. Allow God to choose for you and allow God to lead you, no? Kasi sureball yung growth mo, yung direction sa buhay mo, sureball lahat yung talaga. Yung health, yung protection, lahat talagang sure, very certain talaga. Pati yung root cause ng problema mo. Yes. Kaya sabi mo, ganito naman ganito kasi nangyari. Alam mo kapatid, may mga tao na nagplan ng evil sa iyo. Hindi mo alam, pero ma-meet mo yung servant ni God, masyak at mapaiyak ka na lang. Kasi malaman mo, itong tao na tinutulungan mo, ito pala yung gumagawa ng kasamaan sa iyo. Really? Totoo yung lingkod ng Diyos. Mag-speak talaga siya. Sabi ng Bible sa 2 Chronicles 20:20, sabi doon, believe the Lord your God and you shall be established. Amen. Believe also His prophet and you shall prosper. So, wag natin i-bypass yung lingkod ng Diyos. So, hindi. Sinabi din ito ni God sa akin nung nagpintura ako sa bahay ni Pastor ba? Sabi ng Panginoon, Pastor Michelle, sinabihan ko talaga sa Pastor, pag alis niya, doon siya nagsalita, sabi ni God, hindi ito katang isip lang. Sabi ni God, not all pastors are pastor. And not all mentors are mentor. And not all man of God are true man of God. Pag uwi ni Pastor, sinabi ko, tumatawa, nakasmile siya sa akin ba? Sabi niya, totoo talaga kasi maraming fake. Yeah. 1 out of 1,000. So, ibig sabihin, rare sila. Mas maraming fake. Hindi mo talaga sila basta Rare lang mahanap. Yung totoo. Hindi mo sila basta-basta mahanap. Mahanap mo lang sila pag pray ka ng pray kasi si God mo yung magdala sa kanila. Panginoon sa'yo. yung mag-lead sa iyo. Tapos alam mo gaano isa din sa benefits is Pastor Michelle, yung preservation talaga ni God sa like bless tayo ni God. So yung gagamitin din ni God yung servant niya para ma-preserve natin, para ma-preserve yung blessings na meron tayo, yung job, yung career na meron tayo, pati yung marriage, ma-preserve. Kasi si God mag-speak sa servant niya na ito gawin mo, ito wag mong gawin, ito continue, ito gusto ni God na gawin mo May ito. mga warning. May mga warning talaga. Yan yung hindi sila takot mag-warning sa iyo. Wala silang paki, may pera ka or wala, mag-warning sila kung ano yung sinasabi ng lingkod ng Diyos. Kaya kami kapatid, really, hindi talaga namin maisa-isa, pag isa-isa talaga. Kaya si Pastor Michelle, isa lang talaga yung masasabi namin at maipaabot talaga sa iyo. God still may propeta pa din siya after His own heart. God Really. is still working God is still until working. today. God Kasi akala ng mga tao, parang nakalipas wala na yun. na Parang daw yung noon. propeta. Walang propeta. Noon lang yun. Kami yung magpapapatotoo po Really? dito mga kapatid na Come. ang Panginoon ay buhay. Kumikilos pa rin siya hanggang ngayon. Kasi hindi siya nagbabago. Yeah, at nagsasalita. Hindi siya ang nagsasalita. Panginoon ay hindi Kung, nagbabago. alam mo kapatid, ikaw nanonood, kung hindi ka naniniwala, come. Try mo. Sabihin mo kay Lord na, Lord, pupunta ako sa lugar, sa tahanan mo. Kung totoo na yung lingkod na nandun is lingkod mo talaga, bigyan mo ako ng ebidensya. Reveal mo yung mga bagay, Panginoon. Give me instruction. Sureball kapatid. We are not bluffing here. Hindi kami nagjujuk dito. Totoo ito.
Pwede kami mamatay dito kung kung nagsasalita kami ng kasinungalingan. Totoo ito. God's word is still working. Amen. God's prophet is still nandyan. Yes. Alam mo Amen. bakit may propeta? Kasi may mga bagay na only revealed by God through His servant. Servants. So it means, sabi dito, so si God is hindi si God chismoso. So, may mga bagay na si God lang yung nakakaalam. May sikreto ka. May sikreto tayo na hindi alam ng asawa, hindi alam ng Yes. anak, hindi alam ng magulang, hindi alam ng tao, Ng hindi sino alam ng man. relative, hindi alam ng na hindi mo alam na may ganyan pala yung sikreto ng kapitbahay mo against sa'yo. But si God i-reveal niya para ma-safety ka. Yes, amen. So hindi, wag mo sabihin na si God, hindi naman si God nagsasalita, paano siya marinig? Alam mo, wag mo tanungin na English ba, Tagalog si God magsalita. Try and see, come. Challenge kita, challenge. Amen. Kasi hindi kami gimanipulate dito. Ano yung na-experience ng lingkod ng Diyos sa sarili niya? Paano? Ano yung ginagawa niya at ano yung tinuturo ni God sa kanya? Tinuturo niya sa amin. So dito is walang manipulation. Truly, we are raised by the servant of God. Kaya kami naging ganito. Wala ito sa plano namin. Kaya sabi dito, God will raise you. Before He raise you, He will reveal your calling first sa propeta niya na ganyan ka pala. So hindi mo, really, try kapatid. Challenge kita. Business, career, calling, ministry, Estudyante. pati sa pag-aaral, pagpili ng Lahat. asawa, lugar na saan ka mag-abroad, try mo. Try, and you will see. Hindi ka talaga, hindi ito kasi nungalingan, pure truth ito, Amen. biblical ito, nasa word ni God ito, at si God is ready siya na i-prove yung sinasabi namin sa iyo. Amen. At saka, blessed din tayo, Pastor Joe, na ang talagang na met natin yung Panginoon, na met natin yung totoong lingkod niya dahil nga kung ano man yung blessing na natatanggap ng totoong lingkod ng Diyos ay ganun din, natatanggap din natin. Hindi niya kinikip sa sarili niya. Talagang open talaga siya na ito yung secret, ito yung paanong gawin. Talagang tinuturo. Walang tinatago. Alam mo, beneficiary kami sa sa mga ginagawa ng lingkod ng Diyos. Kami yung nakaka-benefits. It's like, siya yung, kung sa part of the Channel body, siya yung of ulo, bless. na pag maligo ka, ulo na. So, maka-experience, mabasa ng tubig yung buong katawan, lower part of the body, pag mabasa una yung ulo. So, really, hindi ni God, mismo si God, hindi niya binabypass yung lingkod niya. Amen. So, tayo din, huwag natin i-bypass kasi hindi mo alam kapatid, yung lingkod ng Diyos, yun pala yung gagamitin ni God to solve your long-term problems na akala mo, pera lang yung makapag-solve na yan. Resolba. So, about sa counseling, about sa marriage, so mag-ask ka sa God para hindi ka ma-confuse sa sa din tawag nito, Pastor Michelle, pag-grab ng opportunity. So mag-pray ka talaga kay God, pwede ka mag-ask ng guidance sa lingkod ng Diyos para malaman mo. Kasi hindi kadalasan lahat tayo natatrap sa akala natin. At saka Pastor Joe, andyan naman yung mga numero natin. Yeah. Pwedeng mag-text lang sila muna, no? Na, Pastor, I am the avid viewer of the Miracle Hour program. Gusto kong magpa-pray, ganun. At hindi ka tatanggihan ng Alam mo, totoong kapatid, lingkod ng Diyos at yeah, walang bayad. Amen. Alam mo kapatid, challenge natin to sila, Pastor Michelle. Ipaalam lang na Alam I nyo, am the avid viewer of your program. At sabi ng yung mga team mo dyan na ganyan. Alam mo, ipa-remember challenge mo. kita kapatid. Si Pastor, yung lingkod ng Diyos, hindi siya basta nagre-reply pag hindi niya kilala. Hindi siya basta-basta tumatanggap ng tawag. Hindi siya basta-basta tumatanggap ng text or nagre-reply. Pero kapatid, alam mo, yung lingkod ng Diyos naglagay ng numero niya dito. Challenge kita. Itong numero na nasa screen, i-text mo, huwag ka muna mag-call. I-text mo, paalam mo na ikaw yung viewers ng Miracle Hour. Tapos, Narinig niya. Tapos, magtanong ka sa kanya concerning your life, yung problema mo. Sabihin mo talaga. Counseling. You will, iiyak. Siguro iiyak ka pag malaman mo ano yung dahilan sa problema mo. Iiyak ka talaga. Na yung solution para nandyan lang pala, yung opportunity nandyan lang pala, reject mo ng reject.
Challenge kita kapatid. Sabihin mo na, Pastor, good evening, good morning, ano yung saan ka ngayon? I-greet mo siya tapos sabihin mo na ako yung viewer sa The Miracle Hour program. So narinig ko na ito na nag-talk yung mga disciples mo ng about ganito, ganyan. about ng propeta ng Diyos. Tapos God nagsasalita healing. about ganito, about na nag-reveal si God ng mga plan, purpose, yung secret sa sayo. Magtanong ka, challenge, wag mo lang basta-basta niya. Try ko rin. Try mo talaga. Wag yung maybe. Sure bull talaga. Iiyak ka talaga. Kung ano yung mga katanungan nila na patungkol sa Biblia, gusto nila ng magkaroon ng dagdag na kaliwanagan sa salita ng Diyos, or gusto nila magpa-counseling, magpa-prayer, i-text nyo yung numero na yan. Tapos isa sa strengths At walang bayad. Amen. Tapos isa sa strengths na pwedeng mangyari, Pastor Michelle, is yung tao, in case na yung tao mag-send ng question or katanungan or kontakin yung lingkod ng Diyos or nagtanong sa concern sa about the specific problem, alam mo, masya ka kasi may sasabihin siya sa'yo na hindi mo pa nasabi o maunahan ka niya. Really, kapatid, God is talking. Alam mo, bakit kami ini-encourage namin kayo? Bakit kami joyfully na nag-encourage kayo? Because this is real. Hindi ito fake, real, proven and tested. At saka gusto natin na sila din ay Ma-bless. Yeah. Pagpalain ng Panginoon. Alam mo kapatid, bakit hindi namin dili na mo mapugngan among kalipay kay gusto na Hindi mo namin nga mapigilan. Hindi namin mapigilan kasi yung gusto aming namin tuwa, na, saya. na kayo din mismo maka-experience. Once tested, pabalik-balik ka talaga. Yes. Pabalik-balik ka talaga. Alam mo, dito is hindi kami by force dito. Nag-pray dahil yan sa prayer, tapos pagpupusigi, pray din. Nakita ni God na ito, really kapatid, encourage namin kayo. Come and hear the word of the Lord through amen. His servant. No? Kasi mas maintindihan mo na si God magsalita through His servant kasi the same tayo tao. So hindi ito psychology. Hindi ito psychology. God still speaking. God still redeeming. God still rescuing people. God still Amen. in the business of talking to people, guiding His people. So may lingkod siya na ipinadala. So hindi mo siya basta-basta mahanap. Mahanap mo lang through prayer kasi si God man Amen. yung mag-lead sa'yo, sa Kanya. When it comes to rescue, isa ako na ni-rescue din ng Panginoon, Pastor Joe. Sa daming sitwasyon sa buhay ko, na ni-rescue ako ng Panginoon. Hindi lang ni-rescue, kundi binago. Amen. Really? Dahil yan sa salita ng Diyos, na yung totoong lingkod ng Panginoon ay doon siya, yung faith niya andoon sa Panginoong Jesus, sa salita ng Diyos. Amen. Yun. Kung So, gusto mong ma-rescue din, mga kapatid, we challenge you to come, try and taste the goodness of God. Pati yung Pastor Michelle, yung root cause ng problema mo. Root cause ng problema ng family mo. Root cause ng problema ng kapatid mo. Root cause ng saan ang galing sakit mo. Kung sino yung nagpaplano na masuspended ka sa trabaho mo, you will receive rescue talaga. Amen. No? So I believe na yung time of discussion tonight Sa salita ng naka-edify, Diyos. naka-enlighten, tapos Amen. bring light talaga sa iyo, kapatid. Then yung mga bagay na akala mo na hindi na nag-exist, like God speaking, yes. God is still Working, nandyan pa yun yung propeta niya. healing. So, totoo talaga yan, kapatid. So, I believe na na-enlighten ka, no? Amen. So, we Amen. thank God Glory to for God. tonight, quality time of Yes. discussion sa Amen. presensya niya. And I believe yung perspective mo sa buhay is na-change, yung Amen. mindset mo about sa man of God, about sa pastor, bakit mo Pastor. kailangan, ano yung benefits ma-encounter mo at paano ma-encounter, no? So, at yun kapatid, just
pray to God. Kahit yung lingkod ng Diyos mismo dito, Pastor David, yan yung sinasabi niya talaga na pray. Pray. Kaninong pastor ka, ilagay ni God at sino yung pastor mo. So hindi niya manipilit yung tao na dito ka sa akin. Oh, yes. Hindi pinipilit. Yeah, hindi hindi pinipilit. minamanipulate. Kahit may pera ka, sabihin niya sa'yo, pag-pray kung saan kaninong pastor ka. May pera, walang pera, yun, you pray to God. So open arms siya, ready to help, to assist, to counsel, and to pray for you, and to bring you the word of the Lord. No? Amen. Amen. So, salamat kapatid. So, thank you for the quality discussion in Salita truth ng and Diyos. spirit. Amen. Sa salita ng Amen. Diyos tonight. Hallelujah. So, again kapatid, tulad ng sinabi namin kanina, so, need natin ng lingkod ng Diyos. So, before kailid ni God ng lingkod niyang ng Diyos is need mo muna matanggap Need din natin ang Panginoong Jesus. mas need natin yung Panginoon kasi pag ma-receive natin yung Panginoon mismo na tinanggap natin, isa yung mag-lead sa atin kung sino talaga yung mag-take care sa atin, yung mag-feed sa atin ng word ni God, Spiritual yung mag-counsel, no? So, mag-pray tayo Ngayong oras. about niyan kapatid, but ngayon mag-pray muna tayo, need muna natin tanggapin ang Panginoon. Huwag Kasi nilang hayaan na lumipas tong gabi na to na hindi nila tanggapin ang Panginoong kasi Jesus. kasi package na yun kapatid, pag tinanggap mo yung Panginoon, yung lingkod ng Panginoon, ma-encounter mo din. Amen. So, keep Hallelujah. praying. Okay? So, yung gawin natin ngayon kapatid is we all need the lifesaver, no? Si Amen. Jesus. So, simple lang yung gawin natin. Pikit natin yung mata natin. Yuko natin yung ulo natin. At gayahin natin yung prayer na i-offer ni Pastor Michelle. So, simple lang kapatid. So, gayahin nyo ano yung bibigkasin niya. So, speak it loud kapatid. Wag mo lang na mamutawi, lakasan yung mga wag lang yung tahimik. Lakasan mo. So, dapat marinig ng dapat bawat marinig. kaharian ng Yeah. kadiliman. Kingdom of darkness and kingdom of light na Yes. sino yung gi-confess mo. Amen. So, amen. Okay, let's Hallelujah. pray. Si Pastor Tayo Michelle yung po ay mag-pray. manalangin mga kapatid at buksan po natin yung bawat puso natin, pikit natin ang ating mga mata. Panginoong Jesus, Panginoong Hesus, inaamin ko inaamin ko na ako ay na ako ay makasalanan. makasalanan. Naniniwala ako Naniniwala ako na namatay ka sa na krus namatay ka sa krus para sa aking mga sa kasalanan aking mga kasalanan at muling nabuhay at muling nabuhay sa ikatlong araw. sa ikatlong araw. Patawarin mo ako, Panginoon, Tawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan sa aking mga kasalanan at linisin mo at linisin ang mo aking buong buhay ang aking buong ng iyong buhay banal na dugo. ng iyong banal na dugo. Tinatanggap kita Tinatanggap kita ngayon ngayon bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at personal at personal na tagapagligtas tagapagligtas sa aking puso, sa aking puso, sa aking sa buhay. aking buhay. At isinusuko ko At isinusuko ko ang aking buong sarili sa iyo. ang aking buong sarili sa iyo. Ituro mo, Panginoon, Ituro mo, Panginoon, sa akin sa akin ang iyong ang katotohanan iyong katotohanan sa pamamagitan pamamagitan ng iyong banal na ng Espiritu. iyong banal na Espiritu. Salamat, Jesus, Salamat, Isus, sa pagligtas sa akin. pagligtas sa akin. Naniniwala ako Naniniwala ako na ako'y napatawad mo, na ako ay napatawad mo, ako ay niligtas ako mo, ay naligtas mo, at ako ay ipinanganak ng muli at ako ay pinanganak ng muli at naging anak ng at Diyos. naging anak ng Diyos. Amen. Amen. So, mag-pray ako sa inyo. Yes, hallelujah. Father, in Jesus' name, we thank you, we bless you. You are a good God, you are a loving Father. We Amen. thank you, Lord, for sending your Son, Jesus, to Yes. bring salvation of all people, O Lord. Lord, thank you, Lord, for the life of every individual Yes. na tumanggap Amen. sa bugtong anak mo, si Panginoong Hesus. Lord, I pray, Lord, I lift up them into your mighty hand, O Yes, Lord. All of them I lift up into your mighty hand. I declare, O Lord, all the benefits, O Lord, as sons and daughters of Yes, God, the Lord blessings, God. the Amen. miracle, the breakthrough, The all the healing, property, O Lord, be delivered to them, O Lord, Amen. in the name of Jesus Christ. Amen. And let their desire be granted, and let their life, O Lord, be directed by you,
by the power of your Spirit in the name of Jesus Christ. The same grace, O Lord, that Yes, saved them, the same grace that will preserve their life and family, O Lord, in the name of Jesus Christ. Grant them grace, O Lord, to walk in the salvation, O Lord, by the power of your Spirit in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for saving their life. Thank you, Lord, for your love towards your people. Thank you for everything, and I cover them with your precious blood. In Jesus' mighty name, Amen, Amen. and Amen. Amen. So, Congratulations. congratulations sa iyong kapatid. So, tulad ng always na sinasabi ni Pastor, yung gawin mo is mag-pray ka kay God, ask guidance, leading kay God, ilid ka niya sa simbahan na si God talaga yung nag-establish. Amen. Ask God na ilid ka niya sa totoong lingkod niya, no? Para mag-guide ka, manurish ka, mag-flourish yung buhay mo, mag-grow ka talaga at lalo mong mas makilala si God at mas maunawaan yung salita ng Diyos. Amen. No? So sign, the same na ma-experience mo pag mapunta ka sa totoong tahanan ng Diyos at ma-encounter mo yung lingkod ng Diyos is yung unspeakable peace, unspeakable joy, tapos yung stillness ng comfort. Really, tapos iba yung atmosphere, At no? yung puso niya yung makaka-witness Tapos niyan, yung puso Pastor mo Joe. talaga, really kapatid. So, yan lang. Super simple lang talaga. So, just ask God. Kasi makita ni God na yung prayer mo na wholeheartedly sincere ka talaga na ayaw mo ma-mislead, ayaw mo ma-misdirect, no? Yung buhay mo, ayaw mo mapunta sa distraction yung buhay mo. Pray until you meet the servant of God na mag-lead, mag-oversee sa'yo, mag-feed sa'yo, mag-strengthen sa'yo, at anong tawag nito sa Bisaya, agakon ka, tabangan ka to assist you, no? So, then ask God for that grace na makasubmit ka sa leadership Tsaka niya. manatili doon Yeah. sa talagang totoong Tapos, tahanan ng so, Diyos. at ito ang tandaan mong kapatid, yung totoong lingkod ng Diyos at yung totoong tahanan ng Diyos, hindi mo yan sila maisiparit. No? So, yan lang kapatid. So, amen. So, Amen. congratulations sa inyong lahat. So, tonight, ito na, this is the hour of prayer. So, for you to experience the touch of God in your business, career, jobs, calling, ministry, so your family, and also healing, no? So all you need to do is ilapat mo yung right hand mo sa heart mo kung gusto mo ng instruction, gusto mo ng encounter kay God, encounter sa light. Then kung may sakit ka, ilagay mo sa area ng katawan mo kung saan yung may sakit, may difficulty. Then kung sa difficulty in walking, lagay mo ito sa tuhod mo, no? Then kung gusto mo talaga experience yung presence ni God, lagay mo yan dyan sa ulo mo. Okay, let's pray. Father, in Jesus' name, the all-knowing God, Yes, Lord. the Almighty Father, the Ancient of Days, the God of all heaven and earth, the God of possibilities, the healing God, the living God. Lord, I pray, Father, I commit your people into your mighty hand. First of all, Lord, I pray for your people right now in the name of our Lord Jesus Christ. Lord, I pray, Lord, grant encounter your people right now in the name of Jesus. Amen. Prove yourself that you are Amen. still alive in charge. You are Amen. alive, O Lord. Prove yourself, O Lord Jesus, that you are resurrected. You are Amen. risen. Lord, prove yourself, O Lord. Grant encounter that person, O Lord. Yes, That Lord. keep desiring, longing for an encounter. Grant that person Amen. encounter right now in the name of Jesus Christ. Amen. And Lord, I pray, Lord, according to the discussion tonight, I ask for your direction. I ask for your instruction. I ask for your leading, O Lord, to that person, O Lord. Lead him, O Lord, in your truth. Lead him, O Lord, for your God-sent servant, O Lord, Amen. in the name of Jesus Christ. Amen. And I pray for fresh
touch, O Lord, for every individual that Yes. want to experience your touch. Touch them, O Lord, in the name of Jesus. Amen. Touch them, O Lord, in the name of Jesus. Distance Amen. is not a barrier Amen. in the realm of spirit. Distance is not a barrier in the Amen. power of God. Lord, as I lay my hands, let your power locate that person, O Lord. Touch their Amen. body for healing. Amen. Touch their body for Yes, healing. Lord. Amen. Touch their body, O Lord, for healing. Let Amen. every pain, every sickness, every difficulty, every Amen. disorder, I declare Amen. by the power and authority in the name of Jesus, the Son of the living God, be healed Amen. right now in Jesus' Amen. name. Be healed in Jesus' name. Amen. Be healed Thank from you, HIV. Jesus. Be healed from Amen. pneumonia, myoma, Amen. asthma, Amen. goiter. Be melted in the name Amen. of Jesus Christ. I declare spirit of paralyzed to depart in the name of Jesus Christ. Amen. I declare Thank you, ubo, Jesus. sipon, hilanat, Yes, Lord. disappear in Amen. Jesus' name. Sakit Amen. sa likod, sakit sa abaga, sakit, be healed in Jesus' name. Amen. Every Thank you, organs that Jesus. is destroyed, affected by sickness, diseases, every damaged organ be repaired and be healed in the mighty name of Jesus Christ. Amen. I Thank declare you, in the name of Jesus, the Son of the living God, everything represent darkness in your spirit, soul, body. Amen. In the name of Jesus Christ, depart out of that body right now, and I command the light of God to shine forth in your system. By His stripe be healed. By His Amen. stripe be healed. Amen. Be healed in the name of Jesus. Thank Be you, healed. Jesus. Back pain be Amen. healed. From the crown of Amen. your head to the sole of the feet. Every pain, illness, sickness, diseases, be healed permanently Amen. in the name of Jesus Christ. Amen. Be healed from Thank that you, Lord. situation permanently in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Jesus. Blood issue be healed in Jesus' name. Amen. Lung issue be healed in Jesus' name. Amen. Heart issue be healed in Jesus' name. Amen. Thank you, Intestine issue be Jesus. healed in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Womb issue be healed in Jesus' name. Amen. Pregnancy issue be healed in Jesus' name. Amen. Joints, muscle, tendons, ligaments, back to original position, pain depart, be healed in the name of Jesus Christ. Amen. And Thank Lord, you, let your Lord. people experience your Thank presence you, right Holy now. Spirit. Amen. Fill them, O Lord, Thank with you, your Jesus. presence. Amen. Prove yourself that you are alive, O Lord. Yes, Fill Lord. them, O Lord. Amen. Fill them, O Lord, in the name of Amen. Jesus Christ. Amen. And I declare, Lord, your Thank you, people Lord. will experience your miracle, healing right now, Amen. including their family in the name of Jesus. And I pray for their Amen. business. Receive touch from the Lord in the name of Jesus. Receive touch Amen. from the Lord. Your marriage, receive touch from the Lord Amen. in the Thank name you, of Jesus Jesus. Christ. I bless you in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, and it is well with your body, spirit, soul. It is well with your health in the name of our Lord Jesus Christ. I declare pain no more, sickness no more, cancer no more. By His stripe, Amen. you are totally, permanently healed Amen. in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, for Amen. everything. We give you back honor, glory and adoration. And fill your people, O Lord, fill their mouth and heart with unspeakable joy and thanksgiving. Amen. In Jesus' name, Amen, Amen. and Amen. So, Amen. thank you, Hallelujah. kapatid. So, Thank you, we Jesus. both and we all believe that you are healed, strengthened, restored, delivered, enlightened by the Lord, and set free in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So, salamat once again sa iyong lahat Yes. sa panonood, pagsubaybay ng programa ito. Then, don't worry kapatid, yung pending question mo ngayon, nag-prepare mo, Mm-mm. na gusto mo ng clarification, come and participate with us again on Monday, Next and you Monday. will hear the word of the Lord concerning your question. Amen. No, we thank you for sharing the live. We thank you, Lord, for this program. So we glorify your name. So thank you kapatid sa time mo. We believe your time na It's not gi-invest mo wasted. sa Panginoon is not Hindi wasted. na sayang. No? Amen. Yes. You are blessed in the Amen. name of Jesus Christ. Amen. So we thank you. Salamat talaga kapatid. So we are here ready, and gusto namin kayo ma-meet personally. So, Pastor Michelle. Yes, ini-invite po namin kayo mga kapatid kung gusto nyo ma-experience yung aming na-experience na goodness ng Panginoon, encounter ng Panginoon at the Word of God. Come and try and taste the goodness of God. In-invite
ini-invite po namin kayo mga kapatid na bisitahin or bumisita po dito sa DPC Ministries Incorporated or Deliverance Power Center Ministries Incorporated or mas kilala sa tawag na Shiloh House. Dito lang po yan matatagpuan sa Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa Trinita Subdivision, Bogo, Cagayan de Oro City. Ulitin po natin yung address mga kapatid sa Shiloh House or DPC Ministries Incorporated. Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa Trinita Subdivision, Bogo, Cagayan de Oro City. At we are glad and you are very much welcome in this ministry mga kapatid. Hallelujah. So once again kapatid, salamat sa pagtangkilik ninyo, pakikinig, pagsubaybay at sa pagtapos ng programa na ito. Salamat sa pag-share. Keep sharing kasi may mga tao pa na kahit late tapos na yung video maka-view, makarinig din sila. Yes, amen. Hallelujah. So again kapatid, we thank God, we praise God, we glorify and bless the name of the Lord sa successful na program na ito. Thank you for everything mga kapatid. Salamat sa iyong pakikinig sa programa na ito. We give God all the glory and Amen. adoration and Hallelujah. thanksgiving. So see you next Monday dito lang sa programang The Miracle Hour. Thank you. Have a blessed night, morning, day, kung saan ka ngayon. Amen.